Mga kwentong pambata. ATM, ang tagapagligtas ng mundo. Isang kaguluhan na naman ang nangyayari sa buong kaharian. Dahil sa gusto ng hari at ng prinsesa na kunin lahat ng kayamanan sa buong bansa. Ama! Nasa pang-500 pa lang tayo ng silid na puno ng mga ginto at mga hiyas. Kailan ba natin mararating ang ika-1,000 silid? Pakiramdam ko naghihirap na ako. Oo, sige na anak. Pero dapat nga na maging masaya ka dahil alam mo bang tayo na ang pinakamayamang kaharian sa buong bansa? At huwag kang mag-alala anak, pupunuin ko ang 1,000 kwarto na yan ng ginto kahit magnakaw tayo sa ibang bayan, sa ibang mga kaharian. Gagawin ko yon para sa'yo, mahal ko. Ay, naku ama, mangako kayo sa akin. Pangako yan. Ito na ang pabuya mo sa nakaraang digmaan. Kita mo naman, napakabuti ng hari sa inyong lahat. Ito, ni hindi nga niya mabayaran kahit pagkain ng kabayo. Nang dahil sa atin, yumaman ng hari pero ito lang ibibigay niya sa atin? Umalis na nga kayo. Kung hindi nyo rin lang tatanggapin ang mga ito, ipinag-uutos ng hari na bawiin na lang ang mga binigay sa inyo at sa lahat ng mga sundaling lumaban sa digmaan. Umalis ang mga sundalo na naiinis at galit na galit dahil bigo sila. Kukunin ko ang gantimpala ko at papalayain ng lupain ito sa sakim at malupit na hari. Kung makakahanap lang ako ng ilang kasamang makakatulong sa akin. Mayroong isang ilog na 2 milya ang layo sa'yo. Doon mo mahahanap ang magiging kasama mo sa paglalakbay. Naku! Pasensya ka na! Nasaktan ka ba, Ginoo? Hindi. Nagulat lang ako. Iniisip mo sigurong kakaiba rin ako, di ba? Hindi sa kakaiba ka, kundi napakalakas mo. Malakas ang bagyo rito kagabi. Kaya naisip ko na alisin ko na lang yung mga naputol na puno dito sa gubat. At dali ng mga ito doon sa nayon mismo para magamit ng mga tao roon. Napakalakas mo at sensitibo at mabait. Gusto kong maging kaibigan ka. Aba, oo, sige. Sumama ka sa akin, kaibigan. Sa taglay mong lakas at kabaitan, siguradong marami tayong magagawang maganda sa mundo. Oo ba? Gusto ko yon. Kinalaunan, pagkatapos ihatid ni Masel ang mga puno sa nayon, umalis na siya kasama si Hiro. Maya-maya, Pumunta kayo sa silangan. Hanapin ninyo ang sunod ninyong kaibigan doon. Teka, anong tinamaan mo? 2 milya mula rito. May isang bakang nahihirapang abutin yung mansanas. Binaril ko yung mansanas para malaglag sa puno. Aba, napakagaling mo palang umasinta at napakabait. Salamat. Masaya ako maging kaibigan kayo. Sumama ka sa amin, kaibigan. Sa husay at taglay mo at kabaitan, sigurado marami tayong magagawang maganda sa mundo. Kaya sumama na si Shat kina Hiro at Masel. Ilang sandali lang habang naglalakad sila. Hanapin ninyo rito ang inyong magiging kaibigan. Saan ba nanggagaling ang boses na yun? Teka, ano naman yun? Hangin ba yun? Hindi, tao yun. Tao ba yun? Oo, 2 milya mula rito. Maya-maya'y narating na magkakaibigan ng lugar kung saan nakita nila ang isang lalaking may hawak na maliit na ibon sa puno. Kamusta ka? Ikaw ba yung dumaan sa amin kanina, Ginoo? Oo, sana hindi kayo natakot. Hindi, pero napakagaling mo ah. Napakabilis mo. Oo nga, sinabi mo pa. May bakal akong sapatos para bumagal pero hindi ko magawa. Bakit ka ba tumatakbo? Nakita kong lumipad ang agila, kaya mag-isa na lang ang mga anak nito dahil maghahanap ito ng pagkain para sa kanila.
Tumakbo ako ng mabilis papunta ron. Buti na nga lang nandun ako eh. Dahil nahulog yung isang sisiw sa puno at nasalo ko ito agad. Naku po, napakabilis mo nga. At mabait. Sumama ka sa amin, kaibigan. Sa husay at galing mo, marami tayong magagawang mabuti sa mundo. Kaya, sumama si Speed kina Hero, Muscle at Shot at pumunta sila doon sa kagubatan. Malapit nyo nang matagpuan ang inyong magiging kaibigan. Magpakita ka sa amin! Tingnan niyo yun! Nakakaikot na ng mabilis ang windmill na yun nang walang hangin? Teka, paano nangyari yun? Naglakad ang magkakaibigan papunta rito at nakita nila ang isang lalaking nakaupo sa puno. Kamusta? Ikaw ba yung nagpapaikot ng windmills? Oo, walang hangin dito ngayon sa lugar na to. Kung hindi ko papaandarin mga windmill, hindi makakapagpatubig sa bukid ang mga magsasaka kung wala yun. Ang galing! Napakaganda naman ng kapangyarihan. At napakamaawain mo. Sumama ka sa amin, kaibigan. Sa husay at galing mo, marami tayong magagawang mabuti sa mundong ito. Kaya, sumama si Win kina Hero, Muscle, Shot at Speed at nagpatuloy ang magkakaibigan. Malapit na rito ang susunod niyong magiging kaibigan. Kamusta? Ayos lang ako. Teka, bakit hawak-hawak mo ng ganyan ang iyong sombrero? Kasi kung tatanggalin ko ito sa ulo ko, ito ang mangyayari. Kita nyo? Yan ay! Grabe! Sigurado akong kakayanin natin dalawang bumuo ng malakas na bagyo sa sobrang lamig at lakas ng hangin mo! Napaka-responsable mo naman para ipakita ang iyong kapangyarihan. May solusyon ako para dyan. Gamit ang telang ito, hindi na mauhulog ang iyong sombrero. Talaga ba? Napakagaling naman ito. Maraming salamat sa inyo. Sumama ka sa aming kaibigan. Sa kapangyarihan at galing mo, marami tayong magagawang mabuti sa mundong ito. Kaya sumama si Freeze kina Hero, Muscle, Shot at Speed at Wind at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ang magkakaibigan. Isang araw, pakawalan niyo ako, pakiusap! Pakawalan niyo ako! Pasensya na, pero utos to ng kamahalan. Isusunod na namin ang nayon nyo. Masyado ka naman mabilis. Ano nangyayari rito? Gusto ng prinsesa makipagkarera at pinipilit niya mga kalalakihang labanan siya. Pag natalo kami, ikukulong niya kami. Napakabilis ng prinsesa at hindi ako mabilis tumakbo. Siguradong matatalo lang ako. Teka, may solusyon ako para dyan. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Oh, ano sa tingin niyo? Oras na para tumulong sa mga tao. Speed! Oo, tama ka dyan. Pakawalan mo ang lalaking ito. Siya ang sasama sa'yo. Kaya sumama sina Speed at ang kanyang mga kaibigan sa mga sundalo papunta sa palasyo ng hari. Nakahanda na ang lugar kung saan gaganapin ang karera. Dinala si Speed ng mga sundalo sa prinsesa. Ang lalaking ito ang makikipagkarera sa akin? Isang lalaking iisa lang ang sapatos? Gusto mo bang makulong habang buhay? O sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Dalhin niyo na siya sa panimulang linya. Humanda na kayo. Tatakbo kayo papunta sa ilog at pupunuin ng pitsil ng tubig. Ang unang makabalik dito, ang siyang mananalo. Ngayon, mag-uumpisa na tayo. 1, 2, takbo! Shot, anong nakikita mo? Nakarating na si Speed doon sa ilog. Pero, ano nangyayari? Oh, uminom ka muna para mapawi ang uhaw mo. Hindi! Wag mong inumin! Oo, sige. Sabi ko na nga ba, makakatulog siya at pabalik na ang prinsesa rito. Hindi! Alam ko kung paano siya magigising. Ha? Nako, hindi ito maaari. Ama, hindi ako pwedeng matalo ng isang karaniwang tao. Ayoko! Parusahan niyo sila!
Oo, anak. Panoorin mo kung anong gagawin ko sa kanilang lahat. Dinala ng hari ang magkakaibigan sa isang silid. Wala pang nakakatalo sa anak ko sa loob ng mahabang panahon. Dapat lang na ipagdiwang nyo ang pagkapanalo nyo. Magsaya kayong lahat. Walang ideya ang mga magkakaibigan na ang silid na iyon ay nasa ibabaw mismo ng malaking oven sa kusina. Buksan nyo na ang apoy. Aba, mukhang masarap ang pagkain ah. Oo, at ang sarap din ng amoy nito, grabe. Oh, ano problema, Hiro? Hindi magbibigay ng ganito ang hari. May kung anong plano siya sa atin. Panigurado yan. Kung ganun, di tayo magpapahulog sa bitag niya. Kung yun ang naiisip niya. Ah! Sobrang init ng pintong ito. Nanggagaling ang init sa sahig at ay lalim ng mga upuan na ito. Ang lakas ng loob nilang talunin ang anak ko. Hayaan nyo sila dyan sa loob ng kwarto hanggang sa magmakaawa sila. Tapos, ikukulong ko sila habang buhay. Ah, ganun pala ang gustong gawin ng hari. Freeze! Alam ko na ang gagawin. Sige, ako naman ngayon. Ano? Gusto niyo yatang mag-ama na sumama na rin sa kasiyahan? Pawalan niyo ako! Ano ba? Ibibigay ko lahat ang gusto niyo! Totoo ba yan? Oo, pangako yan. Bibigyan ko kayo ng isang karitong ginto. Hindi isang kariton, kundi isang bag ng ginto. Ano? O sige, kung yun ang gusto niyo. Inakala ng hari na sina Hiro at ang mga kaibigan niya ay mga hangal na humihingi ng isang supot ng ginto. Pero syempre, hindi sinabi ni Hiro kung gaano kalaki ang bag na iyon. At ilang araw ang lumipas. Ama, bakit mayroong napakalaking bag sa ating palasyo? Anong malaking bag? Ha? Kamahalan, isang bag ng ginto lang. Huwag kang mag-alala, anak. Babawiin natin yun, pangako. Kaya nagutos ng hari na dalhin ang mga ginto at kayamanan para punuin ang bag. Mga 7,000 kariton na may mga supot ng ginto ang nilagay sa bag hanggang mapuno ito. Tinalian na ito ni Muscle ng lubid sa dulo at ikinarga sa kanyang mga balikat nang walang kahirap-hirap. Paalis na ng palasyo ang magkakaibigan. Maganda na tayo dahil paniguradong aatakihin tayo ng hari. Sinundan nila tayo sa mga oras na ito. Shot! Gaano sila kalayo? Tatlong milya mula rito. 7 batalyon. Pinapangunahan ng hari at prinsesa ang mga yon. Wind! Freeze! Shot! Oras na para kumilos. Kaya pumwesto si Wind sa ibabaw ng puno. Nakahanda na rin si Shot dito at nasa unahan ng kaunti si Freeze. Nakahanda na para tanggalin ang sombrero niya habang papalapit na ang mga kalaban. Talagang ginamit nilang tatlo ang kanilang mga kapangyarihan. Buong tapang na nakipaglaban si Hiro sa ilang mga nakatakas. At kalaunan, nahuli rin ng hari at ang kanyang anak. Umalis na kayo rito. Tama na ang iyong kasakiman at paniniil sa kahariang ito. Umalis ka na. Pipili kami ng panibagong hari para sa inyo. Sa ngayon, gagamitin ang kayamanang ito sa inyong kapakanan. Ibalik niyo to sa kaban ng bayan. Matapang ka! Mabuti at isang matapat na tao! Gusto ka naming maging hari dito! Hindi pa sa ngayon, kapatid. Marami pang kaharian at taong mga nangangailangan sa amin na dapat namin tulungan. Sinisiguro namin ng mga kaibigan ko na makakamit nila ang hustisya. At ganoon na nga,
Pumili ang mga tao ng isang karapat-dapat na hari. Umalis naman ang magkakaibigan para maglakbay at tumulong sa mga nangangailangan. Saan man sila magpunta? Saan kaya nanggaling ang boses na yun na tumulong sa ating magsama-sama? Makikita niyo rin ako pagdating ng tamang panahon.